Good day everyone, this is Ed Fortuque from EMD Wheels, and today meron tayong dalawang release na Honda BR-V, isang S variant and isa naman na Honda BR-V 1.5 VX na Opal. So mamaya ipapakita ko sa inyo. So ngayon ang i-check natin is yung Honda BR-V 1.5S na taffeta white. So ngayon guys, tara, check muna natin itong i-release natin ngayon dito sa Honda Cars Pasig, taffeta white. So i-start ko muna, double check muna natin yung mga headlight. So guys, ngayon, focus muna tayo dito sa harapan ng Honda BR-V 1.5S. Sa 1.5S, makikita nyo na agad na lahat, yung headlight natin, DRL, low beam and high beam natin, and even the fog lights is naka-LED na. So pati yung mga side mirror natin, naka-integrated na rin yung LED natin na turn signal lights. So tara, check nyo yung, yung unit. So dito, syempre, first thing natin na gagawin, since ang kliyente natin is nagpipirma pa, double check muna natin yung preparation ng unit, kung ayos na ayos. So since ang client natin nag-avail siya ng ceramic coating, so double check natin. So yan, naka 17 inches mags tayo. Side turn lamp natin, LED. So pagdating sa S-variant, hindi tayo naka-smart entry pero naka-keyless entry tayo. So ngayon, double check lang natin sa client natin kung papatanggal natin yung mga plastic. So dito tayo sa side naman. Kasi na-prepare na tong unit na to ng more or less mga 2 days ago na. 2 days or 3 days. So okay na talaga yung curing time ng ceramic coating natin. So next natin i-check guys is yung rear design ng Honda BR-V 1.5S. So naka-LED taillights na tayo. So yan, gumagana yung mga signal lights natin. May wipers tayo, naka-shark fin antenna, may defogger. Tapos yung diffuser natin may reflectorize pa. Tapos syempre yung client natin isa pa, nag-avail din siya ng 4-eye sensor. Since ang Honda BR-V 1.5S is wala tayong backup sensor. So meron tayong reverse camera pero wala tayong sensor. So yun guys, nag-o-offer tayo ng malaking discount for the bank PO and even sa mga flip discount just in case na interested kayo sa mga ganong mode of payments. Pero meron din akong binibigay na actually zero down or low down payment and very affordable yung monthly. Tapos pag nag-avail kayo ng in-house financing sa akin, especially for the S variant, bibigyan ko kayo ng tonneau cover. Since ang tonneau cover kasi is hindi available for the S variant. So guys, check na natin yung loob or yung interior ng Honda BR-V 1.5S. Tara! So guys, sobrang sariwa nitong Honda BR-V 1.5S natin kasi ang mileage niya is 12 kilometers pa lang. Tapos, syempre, naka-plastic yung interior natin. So, discuss na natin kung ano yung mga features ng Honda BR-V 1.5S. Sa Honda BR-V 1.5S, syempre, naka-power. Side mirror na tayo. So, adjust nyo. Power na yung pag-adjust ng side mirror natin, left and right. So, gumagana naman siya. Central lock, meron tayong window lock. Tapos, meron din tayong power window na rin yung 4 na windows natin. Tapos at the same time, meron tayong tinatawag na Vehicle Stability Assist for the traction control siya. So para hindi kayo mag-oversteering or understeering while nagmo-move kayo sa mga curve lines. Tapos dito sa may baba, yan, ma-open natin dito yung sa may bonnet natin or yung pinaka-engine cover natin and even sa gasoline natin so nandito. So dito naman sa left side natin sa loob, makikita nyo, syempre yung on-off ng headlights, fog lights, tapos yung sa signal lights natin. So, check muna natin. Okay, gumagana. So, next natin pag-uusapan, yung dashboard natin, naka-hard plastic siya. Mukha lang siyang leather, pero kahit plastic siya, very premium yung looks or yung design ng mga dashboard natin. So, ang advantage niyan,
sa mga naka-leather pa is natutunaw siya, and normally nagkakaroon ng pumuputok or nagkukos ng pagputok ng leather yung init ng panahon natin dito sa Pilipinas. Dito naman sa steering natin, naka-urethane tayo. Meron na rin tayo audio controls dito, and meron tayong Bluetooth hands-free. Next din dito, syempre alam naman natin, wipers dito. Wipers sa harap and sa likod. Then, syempre, hindi pa patalo yung Honda BR-V natin, kasi yung Honda BR-V natin is equipped siya ng mukhang mukhang smart entry. Pero ang pinagandahan dito, meron tayong feature na remote engine start, so may start niyo yung kotse using the key fob. Since ganito yung yung key fob natin, pwede tayo may push start na rin all variants ng Honda BR-V natin. So ngayon, ang i-discuss naman natin is yung infotainment ng Honda BR-V. Sa Honda BR-V natin, meron tayong radio, may AM and FM tayo, pwede kayo mag-connect ng Bluetooth ninyo. At the same time, it's very advanced. Meron din siya tinatawag na Apple CarPlay or Auto Android. Kailangan nyo lang pong saksak yung phone nyo using the USB cable na original or yung mga applicable dun sa mismong feature na yun, kasi diba may nabibili tayo mga murang USB, so make sure na gumagana or talagang yung 100% nagpa-fast. So may USB din tayo dito sa ilalim sa phone natin, and power outlet 12 volts ginagamit siya for cigarette lighter, and even sa mga nagpapakabit ng dashcam. So next natin is yung sa may shift knob natin. So shift knob naman natin, CVT transmission siya, so may P tayo, park mode, reverse. Sa reverse natin, meron tayong camera, so may maririnig tayong beep. Yung beep na yun is for the reverse sensor natin na 4i and AVT. So meron tayo dito niyan sa Honda Passive. So next natin, may neutral siya, drive for, syempre, mga economical, so parang mas matipid siya sa gas. Then next natin yung S mode. Sa S mode naman, kung gusto niyo mas aggressive yung engine natin, yung performance, syempre, especially. Then, meron tayong L or yung low gear natin. Sa low gear naman, yung mga akyatan. So, kung medyo hirap kayo sa pag-akyat, normally naman dito sa Honda BR-V, wala pa naman kami na-experience na nahihirapan siya sa D. Pero just in case, baka mamaya may napuntahan kayong isang lugar na sobrang tarik, gagamitin natin yung L mode. So, ngayon, double check natin kung gusto ng kliyente patanggal yung mga plastic. Papacheck natin sa kliyente natin kung papatanggal natin yung plastic, and then for routing na yung kliyente. Then after that, pwede na natin i-demo or ipakita or i-turn over yung unit nila kila Ma'am Angelica. So, stay input lang kayo and check muna natin yung client. So yun guys, ngayon ang i-discuss natin is about sa engine ng Honda BR-V 1.5S CVT. So number one, yung engine natin. Ang engine natin is 1.5 liter L15 na engine, iVTEC, and then double overhead cam. So ang pinaka-maximum output niya is 121 PS. And syempre, ang maganda dito, CVT transmission na. And then, syempre, sa maintenance, ang una natin is first month or first 1,000 kilometers, whichever comes first, and then next is every 6 months or every 10,000. Pagdating naman sa pinaka-warranty natin, ang warranty natin is 3 years lang po and 100,000 kilometers, whichever comes first. Pero, ang hindi kasama doon, yung mga consumables and yung mga fluids natin. Especially pala, yung steerer natin, hindi siya kasama sa pinaka-warranty natin. And then, pagdating sa may battery natin, sa battery natin is 1 year warranty lang. Tara. So, ito na yung unit natin, yung 1.5S and Taffeta White. First thing po, kailangan natin muna i-check yung panlabas, lalo naka-ceramic coating. Pero, ang assurance namin pag naka-ceramic coating kasi, once na meron siyang kahit na maliit na gasgas, kina-cancel yung order. So, hindi siya gagawin kung meron siyang gasgas. So, una natin gawin, check muna natin, ikutan po muna natin, baka may makita tayo, yan. Tapos dito sa second row, dito na rin tayo mag-start po. Sa plastic, gusto nyo bang patanggal? Kayo na magtatanggal, madali lang na siya. Mag-unwrap na kayo. So ganito. So para ma-fold nyo siya, dito lang, isang touch lang ganyan. One touch tumble lang siya. Tapos na-adjust din siya, yung pinaka-lever na to, sir.
ma-adjust nyo siya para ma-move ng forward or backward. Tapos, dito naman sa likod, meron din tayong second row vent. Nandito naman po siya. Yan po. So, yan lang naman po yung feature talaga ng second row natin. Tapos, yun, meron tayong charger port lang din. Then, sa likod, yung na-request nyo sa akin, nandito na. Ito na. Yan. Kasi, for the BRVS, wala siya talaga. Kasi lalo na kung magkakarga kayo ng mga sapatos niya, yan, mapa-flat nyo. Next, yung pag-iisipan or bibilin, malamang baka may nabili na kayo trunk tray. Wala pa? Mag-trunk tray kayo. May trunk tray na. So, yung deep dish, mating na deep dish na 3D. Dito, sir, nasa around 8,000 yun. Inoferan ko nga si ma'am, yun pala meron na nabili. Sabi, okay lang din naman. Okay lang naman. Sana, kapareho lang nung nandito sa loob. Mamaya pakita natin, pa-check kasi. So, ngayon, naka-AVT rin po kayo. Pero maganda kasi may blind spot kasi siya dito sa corner na to. Yung 4i mo? Yung 2i lang. Kasi ang 2i, focus talaga yung ma'am dito. So, ang corner niya dito, wala. So, pag kunwari may malapit lang dito na object, tutunog na siya. Unlike pag 2i lang, pag dito, hindi pa siya tutunog. Pero ang kinagandaan kasi dito, may reverse camera na tayo. So, okay naman siya. So, ngayon, dito po sa pagbukas ng para makuha yung reserve tire natin. Tapos yung tool, sir, dito po. So, yun ang gagamitin nyo, sir, para makuha yung reserve tire na sa ilalim po. Sir, silipin nyo na rin, sir, baka mamaya wala palang laman. Pwede mong hatakin, sir, dito. Yan. Meron siyang pinaka, ayan, tali, strap niya. Tapos sa second row naman, 60-40. So kaya ang kinagandahan ng may tunog cover, pag finold mo kasi yung second row, flat siya. Magmula second row and third row. Pag wala kang tunog cover, itsura niya, ganyan lang. Nakaangat lang. Tapos, ngayon, check natin yung loob. Sige ma'am, sarado mo yan. Tapos ma'am, kaya mong buksan. Dito. Yan, para ma-feel natin talaga yung lamig niya. So, dito sir, check muna natin sa sidings. Siyempre, yung side mirror. Kung gumagalaw up and down, kabila up and down. Okay naman. So, since ang tagal na ng unit na to, pwede na natin ibaba yung... Okay naman siya. So, may window lock, central lock. Vehicle stability kasi sir nandito. So, for traction control, sa mga curve lines, para hindi po kayo mag-oversteering or understeering. Dito naman sa ilalim, sir, yung sa may gasolina natin. Hatak lang po. Tapos ganun din po sa may engine natin. And then, dito naman, sir, yung on-off ng headlights natin and fog lights. Tapos side mirror, ay sa side, natin yan. Check natin. Signal light. Gumagana naman. Tapos yun, sir, pag naka-off, yan, off yan. So, ibig sabihin, naka-off yung vehicle stability assist mo. On mo lang siya ganyan. Maganda na lagi naka-on yan kasi safety feature siya. So, hindi naman siya yan. Naka-on siya, walang nakalagay dyan ha? Yes, sir. So, pag umilaw yon, lahat, sir, ng umiilaw sa dashboard na maliban sa may headlight, gasolina, tapos yung sa may, tawag dito, seatbelt, yan ang mga normal yan. Pag may umilaw na iba dyan, hindi normal. So, ibig sabihin may pagawa ka. Sa mga ABS, sa batteries. So, pag umilaw ang battery, alternator naman yon. Tapos yung langis, either kulang na sa level, mga ganun kasi yung lalabas yan. Tapos yung check engine naman, pag may mga sensor kang problema. Then, next natin, sir, dito, meron tayong audio controls. So, pwede mo makontrol yung kung gusto mo mag-radio, Bluetooth. Tapos may Apple CarPlay siya. Ano po tayo? Apple user or Android? Apple user tayo, kailangan lang po natin ng cable, tapos hindi siya naka-Type-C. So, dapat ganito po yung bibilin yung, Naka-USB. Naka-USB po siya. Tapos, dapat make sure na sa mismong device ninyo, naka-on po si Siri. Once na naka-off yung Siri, hindi nyo po magagamit yung pinaka-Apple CarPlay. And then, sa Apple CarPlay din po, hindi lahat ng applications nyo sa phone is magagamit. So, yung mga kailangan lang, like yung mga Waze, yun for safety. And then, yung mga Messenger, yung mga Viber, yun lang po yung mga kailangan natin. So, yung mga YouTube Music meron. So, mga music po, si Spotify, pwede siya dito. Then, dito sir, pwede mong makontrol. So, kunwari, Mga modes. yes. So, yan. May supporting actor. At Pwede kang yan, maglipat. Pati yung sa music natin. Tapos ngayon, pwede din natin siyang settings, yung tugtog, yung tunog, yung pinaka-quality. So yung bass, pwede mong treble natin.
Or gusto mong classic, jazz, bahala ka na. Ngayon, meron din tayong fader. Ang fader naman po is yung kung gusto mong malakas sa likod, yan, so nandiyan sa likod lang, ma'am, di ba? Dito mahina. Kung gusto mo lang nasa kanan, yan, kay Ma'am Angelica lang, na-adjust mo siya. Natutulog, no? Yes, oo. Or kunwari, ayaw mo ng sounds. Pero yung, kaya rin driver, naantok ako, so dito lang, parang nasa likod, chill lang sila. Or kung di nila gusto yung tugtog, di ba? Yan. And then, kung sa isa-center mo lang dito lang, sir. Yan, para mag-center lang siya. And then, yung function naman dito, sir, yun lang, radio, audio, AM, FM, Bluetooth natin, tapos Apple CarPlay malalabas dito. Tapos, ito namang phone, pagka nag-Bluetooth ka naman, hindi ka naka-Apple CarPlay, pero naka-connect ka Bluetooth. So, yung sounds mo, pati pag sagot ng mga phones, yung mga calls natin, pwede tayo dito. May Bluetooth transfer tayo. Pag sasagutin natin, nandito lang po. Tapos may mga voice command, kung gusto niyo pong, kung kay Google, ano lang po si Google or si Siri, ito po, sa may voice command po. Pagdating naman po for the safety, meron tayong dalawang airbag, tapos may side airbags tayo. And then sa aircon naman po, ito sa hazard check na rin po natin ha. Sa aircon, ito sa fan, sa may pinaka-vent natin. And then yung air circulator natin yung maamoy mo yung labas. So normally dito lang po tayo lagi. Sa front, ito po, check lang natin kung gumagana siya. Pag Hindi nagamit ko yung phone. ano po yan, pag for example, nang medyo nagpa-fade, nag-moist, nagpa-fog yung harap natin. Tapos, same with the rear defogger po, ganun din po. Pero ito naman, rear defogger, yung mga lines natin sa likod, yun yung umiinit, hindi siya yung katulad ng aircon. Umiinit naman siya para mabawasan yung pinaka-fog natin or yung moisture natin matutuyo siya mismo. So make sure na naka-off siya lagi, especially pagka tanghaling tapat kasi mainit na yung panahon, mainit pa yung mga linya na yan, so pwedeng tendency makabasag ng salamin sa likod or mag-crack yan. So next natin, ito yung may mga modes tayo, harap, tapos ilalim sir yan, ayan. Sa ilalim lang, sa baba, sa foot natin, and then sa front. But normally dito lang naman. Tapos max cool po, max cool is, for example, nasa labas po tayo naka-park tapos sobrang init ng cabin natin. Para at least lumamig agad, max cool lang natin, todo po siya lahat. Ang makokontrol niya lang po is yung front kasi sa likod may sarili siyang switch. Hindi niya po siya makokontrol. So ngayon, pagka na-reach yun na yung pinaka gusto niyo yung cabin na temperature, off niya lang po. So babalik siya kung ano yung last niyo pong naging default niya. Tapos on-off, yung on-off po nagagamit yan kung medyo traditional tayo, gusto nyo pong i-off yung music, off yung aircon, bago i-off yung mismong engine. Pero normally yung ganito naman sir, din naman kailangan i-on-off yung ano. So, kasi po yung mga dati kasing engine po, yung tinatawag na mga may carburetor or carb pa. So, nahihirapan kasi siya mag-start pag naka-on lahat ng accessories. So, dito naman, since EFI tayo, wala naman kahirap-hirap mag-start. So, pwede mo siyang i-off just in case na medyo nalobat yung battery mo. So, para walang kahati yung pinaka-starter natin sa pinaka-volt niya. So, pwede nyo siyang i-off muna. So, number one na mapapansin nyo dito, kahit meron po tayong busina, may aircon tayo, may radyo tayo, lahat ng ilaw natin nagpa-function. Tapos hindi natin siya may start, battery agad yung problema. So, yung battery natin, 1-year warranty lang po siya. So, kunwari, within 6 months, medyo di na maganda yung naging performance, check po natin dito sa mismong plant, sa mismong dealer. And then, check yung battery life. Kung talagang pasok na siya sa warranty, papalitan po siya. Pero yung warranty niya, hindi na magbo 1 year. So, kung 6 months yun, 6 months na lang. So, kung 3 months na lang, nag-claim kayo, 3 months na lang yun. So, yung warranty nyo, 3 months na lang po. Pero so far, yung mga kliyente ko, wala naman silang nagiging problema pagdating sa battery. So, depende na lang po sa gamit. Kung naiiwanan nyo po yung mga yes po, mga accessories natin na naka-on yun, makakapag po siya. Tapos dito po yung sa may USB natin, tapos sa may Apple po natin, tapos power outlet, pag magpapakabit po kayo ng dashcam, make sure na dito hindi po siya naka-fuse type. Tapos next po natin dito sa may shift knob natin, naka CVT transmission po tayo.
So, hindi niyo po mafe-feel yung pag-change ng gear. Kung nagmo-motor kayo, sir, di ba, yung mga Mio, ganyan. So, ganun din yung feeling niya. So, dire-diretso lang siya. Silinyador ka lang, pabilis lang siya ng pabilis. Wala siyang kajut-kajut. Yes, sir, wala siya mga jerk, mga ganun. So, pag nag-change ng gear, nag-jerk yung kotse, ito po wala po. Smooth na smooth lang siya. Reverse po. May marinig po tayong beep. Yan yung sa may back sensor natin. Sa back camera po natin. So, ang kinagandaan, bakit pa kailangan ng back sensor? For example, nawala ka sa focus sa pagdadrive. Yung tunog ba niya dito lang sa loob? Sa loob lang yan, sir. Okay. Tapos yan, habang lumalapit ka, yan. Yan, bumibilis. Yan. Pinaka-safe dyan yung... Ano po yung pinaka-safe? Yan, ito po. Yan po. Actually, hindi pa. Yan. Yan talaga. Yan na. Sa panagay na actually hindi siya malapit. Siguro mga half meter siya. Pero ito niyo, kung gusto niyo talaga siyang pinahan, ito yung bumper niyo. Yung block na yan. So basta sir, nandito ka na sa may neutral ND, kahit hindi ka na magpindot. Tulak mo lang, yan po. Tapos next natin, yung D mode for fuel efficiency, yan, maganda yung consumption niya. Normal drive po. S mode natin, kung gusto niyo po medyo aggressive, gusto niyo medyo mabilis yung takbo natin, S mode po. Tapos ginagamit din po siya sa mga downhill, uphill po. Para sa downhill, especially para hindi ka babad sa preno mo, para mag-engine brake siya. Hindi mabibitin. Hindi po siya mabibitin. Actually, ito sir yung mas malakas. Pero kung gusto mo talagang matarik ang tatakbuhan mo, L ka na, low gear na siya. Kasi normally yan po yung L1 or L2 sa mga dating lumang sasakyan. Yan po siya. So, traditional na. Traditional na mga automatic transmission yan po. Kumbaga nagpiprimera, segunda, tercera lang siya. Kasi ito pong S, up to 7 position po kasi ang CVT. Kumbaga yung gear, di ba, mga 5 gears. Ito kasi 7 position siya. So makikita niyo po, kahit na 100 km/h na kayo, tahimik pa rin yung engine. Unlike sa mga ibang competitors namin na mga 4-speed lang, nag-80 pa lang, galit na galit, ang taas na ng RPM. So ito sir, 100, sobrang chill pa lang siya. So next po natin, handbrake, same lang din naman po. Tapos ito, may mga plastic nut po, pati ito sa manubela, yan po. So tinatanggal na po namin kasi... Then, dito sir, sa may adjustment natin, yan. So, hindi pa siya telescopic. So, tilt pa lang siya. Tapos dito po, yan, yung sa may pump natin. So, lalo na, si Ma'am Angelica, pag natuto na mag-drive, gusto mong kita lagi yung hood. Normally kayo na, di ba? Titignan mo yung hood para matansya mo. Actually, sa BRV, hindi siya problema sa mga ganun. Kita mo agad talaga yung hood niya. Ito nga, normal na upo lang to. Tapos yung, legroom niya, ito, komportable na Sir Lester. Malaki pa yung legroom dyan, ma'am, no? Hindi pa dikit, sobe? Wala pa, malayo pa. Ngayon, pacheck na lang po sa likod. Normally kasi sa likod, dapat hindi talaga malalaking tao dyan eh. Diba? Sa mga bata, ayan, mga ganun. 5'3", 5'. Mga ganun, opo. Mga ganun. Or mga talagang mga, mga 5 years old, ganyan. Yan, pwede na po sila dyan. And then, yun po, ano pa bang natin? Sir, check natin dito. Yan. Ilaw. Diyan, ma'am. Check niyo po kung may ilaw. Yan. So, okay. Check na lang din po yung ilaw, mga reverse doon sa likod. Check natin, sir. Sige po. Yan, sir. Punta na natin. Sir, tapakan ko. Hazard. Reverse light. Plate light, sir. Sa plate light naman, naka-LED naman na siya. So, sa harap naman po tayo. Sir, yan. High beam po, sir, ha? DRL, low beam, tapos fog lights. Okay naman, sir. Sir, patayin ko lang, ha? Kasi wala na tayong gas. Yung 10 liters kasi bibigay pa sa inyo. So magpapagas tayo dito sa Petron mamaya. Pero to sir, check na natin yung engine. So sa engine naman, sa lahat ng competitor, malamang naman na research yun na 121 PS. Unlike sa mga ibang competitor natin sa 107 lang.
maintenance natin, sir, first 1,000 or first month, whichever comes first. Every 6 months or every 10,000, whichever comes first pagdating sa maintenance, next nung first month natin. Warranty natin, 3 years warranty or 100,000 kilometers, whichever comes first din siya. Wala kang gagalawin, sir. Check nyo lang po yung level ng oil sa washer natin. Tapos dito po sa may coolant natin. So dito tayo mag-check. Yung pinakagitna niya, sir, yun yung full. Ito yung battery natin, 1SM, yung 1 year warranty lang tayo. Tapos yung mga fuse box natin, para gusto nyo pong i-check. Pag may nawalan ng busina, nawalan ng signal lights, nandito po yun. Computer box or ECU natin, ito. So, yung tumutulong tubig, so walang tagas, yan lang yun. Parang yung mga aircon natin na may nagdi-drip. Tapos, 4-cylinder siya. Ito yung mga sa spark plug natin, ignition coil natin, ABS natin, sir. Yan po. Dito, wag lang maubusan. Okay lang siya bumaba. Wag lang maubusan. Kasi pag bumaba po siya, normally, ibig sabihin yung mga calipers natin, nauurong na. And even yung mga brake pads natin. So, brake fluid, double check na lang lagi, dapat may laman. Pag walang laman, mawawalan kasi kayo ng preno. Sa kulan ito po, ito mamog yung bubuksan. So dito lang tayo maglalagay lagi. Tapos dito naman po, yung sa may washer natin. So yan naman po yung sa sprinkle. Tapos mabuvoid yung warranty nyo pag nagpagalaw po kayo sa labas. Paano nyo nalalaman? Ito nga po, di ba kanina naka-ganyan siya? So talagang hindi pa siya nagagalaw. Tapos ito, yan mga ganyan, no? Yung mga tornilyo na yan, once na maikot yan, di na yan mababalik yung mga sakto na yan. Yan sa mga bolts yan lahat. So yan, even sa battery, pag magkiklaim ka ng battery, tapos may gumalaw na dito, mabuvoid yung... Kung ano yung sa battery, 2 months na lang yung sa warranty niya. Pwede pa rin, sir. Pwede pang ilapit sa amin. Tapos, pwede ka nang rumekta na ng ano. Kunwari, gusto mo na mag-motolite. O yun, pwede na. Kung ayaw mo na ng hassle, kasi ang motolite normally, ano na yan eh, para umaabot na siya ng mga years na, mga 2 years, 3 years, ganyan. So, motolite normally yan yung mga pinapalit nila. So, depende na sa inyo kung ano kung gusto nyo brand. So far wala naman dito, walang nagiging issue si Honda BR-V. Wala naman po kami nagiging recall. Ang mga naririnig namin na normally cover niya, yung sa other chassis na... kulang ba yan, sir? Kung gusto mo na mag-cover. 11,000 kasama ano niyan, sir? Kasama ni undercoat? Yes. Hindi. Yung undercoat, sir, iba pa. Ang undercoat, sir, parang pipinturahan siya buong ilalim, sir. Ito, splash guard yung sinasabi niyo, sir. May hard plastic din siya na nilalagay sa ilalim. Parang ganito, sir. So, para pagka dumaan ka sa tubig, yung splash dito sa may pinakagulong mo, hindi siya papasok dito. So, normally, doon nagiging madumi agad yung sasakyan. So, yun po. Congratulations. Check po natin last yung remote engine start. Ito yung isa sa nakaka-amaze sa Honda BR-V. So lock po natin. Make sure nakasarado yung hood, trunk, tapos four doors natin. So check po natin kung nakalock. So yan, dapat nagbibip siya and umiilaw. Kung hindi siya umiilaw, ibig sabihin may nakabukas. So hindi siya mare-remote engine start. So number 1, hold muna, tapos i-hold natin 5 seconds. 3, 4, 5, yan, okay na. Tapos, naka-aircon na yan, sir. Tapos, hindi pa siya totally, fully function para i-drive. So, for example, magda-drive. Ang iba kasi parang sinasabi, safe ba siyang gamitin since naka-start yung sasakyan? Safe po siya. Basta wala yung key fob sa loob, hindi nila yung may start. Pag hinawakan po nila or pinindot yung shift knob, yan, mag-off na siya. So ngayon, kung for example, sir, sabihin na natin, naka-remote engine start pa rin siya ngayon, nagpo-function yung aircon, pati yung engine niya. Pag gusto mo na siyang i-drive ulit, kung ano yung pinaka-normal na pag-start, gagawin po natin yung procedure na yun. Tapak, tapos push start. Yun lang po. Tapos ngayon, since nakakilis tayo, hindi tayo naka-smart entry. Smart purpose lang niya talaga is palamigin mo. Yes, sir. Ngayon, hindi mo siya mapapatay kasi. Kasi yung ibang next is, mapapatay mo po ba siya using the remote? Hindi po siya mapapatay. Kasi gagamitin mo yung remote engine start para pag umalis ka din, paalis ka na. So ngayon, pag nagdalawang isip ka na, patayin mo na lang siya ulit, babalikan mo na siya. Kasi ngayon ito, as long as kahit gaano kakalayo, nakikita mo umiilaw
yan yung indication mo. Ibig sabihin, pwede mo siyang i-remote engine start kahit nandun ka sa dulo or kahit nandun ka sa may kabilang side. Basta may ilaw mo siya. So, gagawin mo, lock mo siya, tapos pag nakita mo ng umilaw, hold mo to, tapos magbiblink siya ng dalawa. So, ibig sabihin, nakistart na siya. So, kasi dito, indication natin, maririnig natin yung engine eh. But if pag malayo, yung indication mo dyan is, nagbiblink siya ng dalawa. So, ito naman po, hindi siya naka-smart entry, pero, yan, keyless tayo. Smart entry po kasi yung hahawakan nyo lang, mag-unlock. So, ito naman po, pipindutin nyo na siya. So, ngayon, pag nalobat naman siya, pwede mo nyo pong gamitin to, yung manual natin na key. Gagamitin po natin dun sa pinaka-driver side. Ngayon, may umiilaw po dun na red dot. Ayun, sa may dash. Ano kasi yan, yung force alarm entry niya. So pagka binuksan mo siya, hindi mo ginagamit tong key fob. Sabihin na natin paano. To, number 1, susi. Susian mo siya. Magbibip siya. Mag-a-alarm siya. Or babasagin to. Tapos bubuksan yung pintuan. Force alarm entry po yun. Tapos, ang kinagandahan pa dito, meron tayong mga microchip. So hindi siya basta-basta mananakaw. Yung katulad sa mga movies, 'di ba, yung mga hina-hotwire. Hindi siya magaganon. Hangga't wala yung susi, kahit i-hotwire mo yan, hindi mo siya mapapatakbo. So yun yung kinagandahan po. So yun, congrats po. Ano bang inano ni Keeper? Wala naman ako. Binigyan na po. Opo, ito. Ayun na, okay na. Pwede nang lumabas. Picture-picture na tayo. Pwede po dun sa ano. Sa labas, mas maganda. Nakikita ni Ma'am siguro yung mga ibang picture na nasa